Ating Congressman Roman Romulo, Ma'am Shalani Romulo. Hello? Good morning po. Pasensya po, wala po ang ating congressman, pero marami po siyang bilin. Banggitin ko daw po sa inyo. Unahin ko na po sino po dito ang may mga anak pa na nag-aaral sa elementary? Apo. Anak, apo, sa elementary. Madami pa. Sa high school. Sa college. Naku, madami pa. Marami po kaming good news para sa inyo. Pag nabasa niyo po yung ito po, Mami Payaram. Ito pong pamaypay ng ating congressman. Makikita niyo po dito yung mga batas na kanyang naipasa. Bilang isang may bahay at bilang isang mamamayan po, nakaka-proud. Dahil ang mga gumawa po ng batas na yan, ang nag-author po ay wala pong iba, kundi isang Pasagueño, at yan po ay ang ating congressman, Roman Romulo. Unahin ko na po ang review ng K-12. Yan, kasi madalas sinasabi yan, pag umaabot ng K-12, sobrang gastos naman. Nire-review na po yan ngayon. Dahil ang gusto po ng ating Congressman Roman Romulo, pagka-graduate po ng grade 12, job ready na ang bawat kabataan pa sa kanila. Ibig sabihin, may karagdagan na po siyang kaalaman o skills para magtrabaho. So, hindi na pwede sabihin, ay, ayaw namin sa'yo kasi grade 12 ka lang. Kailangan college, college graduate ka. Kailangan grade 12 pa lang nag-graduate. Pwede na at may kakayahan ng magtrabaho. At nire-review na rin po ang subjects para sa grade 11 at grade 12. Para hindi na po mahirapan ang ating mga magulang at ang ating kabataan. Bababa na po yung bilang ng subjects na mga ito. At may bonus provision pa ho. Ano po ang bonus provision? Pag naka-graduate ka na po at nakatapos ng grade 10, meron pong tinatawag na honors examination. Pag nakapasa po kayo dito, pwede na po kayong diretso na sa kolehiyo. At wala pa grades 11 at 12. Yan po mga binabanggit natin, under review na po yan. Pero may mga batas na po na pirmado na at pinapatupad na. Sino po dito yung mga pag-examination? Diba, yung mga kabataan natin binibigyan ng permit. Pag hindi ka fully paid sa eskwelahan, pag-examination, anong ginagawa? Hindi pinapag-exam. Tama ho? Ngayon po, bawal na po yan. Fully paid o hindi ang tuition, dapat at hindi na nila pwede sabihin na hindi pwede mag-exam ang kahit na sinong kabataan. Bawal na po yan. At isa pa hong batas na naipasa ng ating Congressman Roman Romulo, ang pagtuturo po ng good morals at right conduct sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na ho ngayon, eleksyon, madami ho tayong naririnig, kaya maganda talaga na maturuan ang ating kabataan. At isa pa hong batas na naipasa ng ating Congressman Roman Romulo. Sabi nga kanina ni Vice Dodot, alam niyo po ba na sa lahat po ng state college at university sa buong bansa, libre na po at pwede na mag-aral ang kabataang Pilipino. At ang author po yan, isang Pasagueño po, ang ating Congressman Roman Romulo. Pero, nakaka-proud po dahil dito po sa atin sa Pasig, hindi lang po tuition fee ang libre. Alam niyo po kung bakit? Pinagtrabahuhan po at sinigurado ng ating Mayor Vico Soto, ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski, at ng ating mga konsihal na hindi lang tuition fee. Nung pandemic, sa buong Pilipinas po ito, katangi-tangi lungsod ng Pasig, nagbigay ng tablet, nagbigay ng laptop sa ating mga estudyante. Meron pa allowance para sa
Wi-Fi connectivity, tama po? Hindi lang po dyan nagtatapos, meron pang sapatos, meron pang bag, meron pang payong. Lahat po ng pwedeng ibigay para mas mapagali ang pag-aaral ng ating kabataan, ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon. Kaya naman po kami po ay muling lumalapit sa inyo. Po? Mayor Vico, may 1.5 pa daw na binibigay ang pamahalaang lungsod. Thank you sa ating mga yung mga bata po. Yes po. At bilang panghuli po, ito po madalas na sinasabi po ngayon ng ating congressman. Maikling kwento lang po. Maikling kwento lang. Meron pong isang politiko, nangangampanya po. Eh di ba ngayon sobrang init? Na heat stroke. Namatay po. Nalungkot si Mami. Nung namatay po yung politiko, di ba usually po, may magsusundo sa'yo, dadalhin kayo. Saan kayo dadalhin? Sa ospital. Tama naman si Mami sa ospital. Pero Mami, pagdating mo sa ospital, pronounced dead na po. Talagang, sa sementeryo. Tama naman din po. Pero kasabay din po niyan, aakyat po yung kaluluwa niya, di ba? Pupunta po kayo sa langit. May nag-welcome mo sa kanya. Ito na ho, si San Pedro. Sabi mo sa kanya, good afternoon. Welcome dito sa atin. Tapos tinatanong siya. So tinatanong mo siya, nung ikaw ba'y nabubuhay, ano ba yung ginagawa mo? Sabi niya, politiko po ako. Namatay po ako sa heat stroke. So sabi mo sa kanya, pagbibigyan ka namin, tingnan mo muna dito sa langit, bibigyan ka namin ng ilang oras, mag-tour ka muna, tingnan mo kung magugustuhan mo dito. Ito na. So konting lakad mo niya, nakita niya ang ganda. Meron hong bundok. Ganda. Konting lakad pa niya, nakita mo niya, may dagat na. Ang ganda rin mo, diba? Konting ikot pa niya, nakakita pa siya ng Starbucks. Sabi niya, so dito, may pakape pa. May pakape. Konting lakad pa rin niya, nakita niya, may mga anghel, kumakanta. Ang ganda po. After ng ilang oras, pinuntahan ulit siya. Sabi sa kanya, nakita mo na dito sa langit. Pero pag bibigyan ka namin, baka naman gusto mo rin makita yung impyerno. Sabi mo niya, naku, wag na ho. Maganda na ho dito. Okay na ho ako dito. Pero sabi sa kanya, makita mo rin para at least alam mo kung ano yung difference. So naglakad ho sila. Pagkapako niya, may sumisigaw na kagad ng pangalan niya. May nagmamagsong na. Sabi sa akin, pare! Sabi niya, naku, kaibigan ko to Konting lakad pa niya, nakita niya ulit. May lechon, may baka, may fiesta, ang saya-saya. Sabi niya, impyerno ba talaga to? Parang ang ganda-ganda naman dito, parang ang saya-saya naman dito. Sabi ulit sa kanya, bibigyan kita ulit ng oras para mag-isip kung saan ka. So sabi niya, sige po, magagabi na, malapit na mo maggabi. So sabi mga San Pedro, nandito lahat ng mga kaibigan ko. Po? Sabi niya, nandito mo lahat ng kaibigan ko, meron pang lechon, may karaoke pa, may concert pa, may paraffol pa, ang saya-saya. May paayuda pa dito, may pabigas pa, kompleto. So sabi nga, San Pedro, hindi ko na ako kailangan ng oras. Eto na, dito na ako, ito na yung pipiliin ko. Parehas lang. Pagabi na. So natulog siya, sabi sa kanya, sigurado ka ha, yan ang choice mo. Sabi niya, yes po. So natulog na siya. Paggising mo niya, kinabukasan,
pagbukas na pala yung si Mami natatawa. Pagbukas na pala ng pinto, sobrang init. Sobrang init na. Tapos nakita niya, wala na yung hinahanap niya. Sino mga kaibigan ko? Makikimadyong din ako. Hindi niya na akong nakita. Nag-iiyakan na. Nagpupukpok na ng bato, kung ano-ano na hindi. Ang hirap na nung buhay. Wala na yung leksyon. Gutom na, nag-iiyakan na. Tinext na kagad. Sabi na, San Pedro, I need your help. Sabi na, asan ka na? Pagdating ni San Pedro, sabi ko sa kanya, bakit po? Sabi na, bakit ganito? Kahapon, ang saya-saya dito, ang ganda-ganda. Alam niyo po kung ano sabi ni San Pedro? Sabi niya, tapos na po yung eleksyon. Normal na araw na po ito. Kaya po namin ito kinukwento. Napapanahon po kasi. Pero ang ating Congressman Roman Romulo po, kasama ang si Mayor Vico, si Vice Dodot, ang ating mga konsehal, naniniwala po kami na ang mga taga-Kalawaan, ang mga Pasigueño, matatalino po. Alam niyo po kung sino yung talagang nagtatrabaho para sa inyo. Kaya muli, mula po sa ating Congressman Roman Romulo, ang aming paghingi ng tulong at suporta ninyo para sa team meeting ng Pasig. Magandang umaga. Maraming salamat po, Ma'am Shalani Romulo.